Roll Trader here. Quick market update tayo mga tol. Okay, start tayo kay Bitcoin. Okay, higher time frame Bitcoin. So Bitcoin intra-week is bullish. Sabi dito sa may bias system natin is still bullish. Okay. Pero yung price is ito yung low ng previous week at ito yung price. So medyo malapit siya, no? Medyo malapit siya. Okay, medyo malapit. Ibig sabihin, pwede siya mag-create ng new low soon. Okay? Para maging bearish, no? So, pero for now, as long as hindi pa to na take out or hindi pa siya nasi-sweep, still, no? Still. Okay? Kasi, bigyan ko kayo ng scenario. Ulitin ko, scenario lang to. Hindi ko siya masasabing ganun yung mangyayari. But, intra-week, still bullish. Okay, bullish pa rin tayo. Gaya nga ng sabi dito sa bias system natin. Bullish pa rin tayo. Bearish tayo last week kasi nasa high. Okay? Nasa high tayo last week eh. Diba? Ito yung previous month high at ito yung previous week high. Alright? So, bearish tayo nung nagkaroon tayo ng drop dito. Pero dito kasi siya nag-close eh. Hindi kasi natin malalaman hanggat hindi nagko-close yung weekly candle. And ito yung previous low. So, ibig sabihin, creating low, higher low, and then higher low. Okay? So, ibig sabihin, bullish pa rin. Ano? So, ngayon, hihintayin lang natin ano yung mangyayari dito. So, kung ako ang magte-trade nito, ako ang maglolong. So, isa sa mga scenario na nakikita ko is a breakout from here. No? Okay, breakout dito. Second scenario is sweep of this low and then pump. Okay? Yun yung second scenario. Third scenario is take out this low and then retrace and then dump. Yun yung third scenario. Okay? So, either way, hihintay lang tayo kung anong gagawin. Di ba? So, again, ulitin ko, intra-week is still bullish. Ang target pa rin natin is ito. So, titingnan natin kung bibigyan tayo ng ganon or ganon. Okay? So, ganon lang yung gagawin yan, mga tol, no? So, higher time premium intra-week yan. So, pagka binaba natin sa lower time frame, so, hihintayin natin ngayon magkaroon ng bullish pattern dito sa New York. Okay? So, dalawa lang yan. It's either sweep dito ng low or inside or sweep ng low and then the reclaim. Okay? So, yun lang muna. Hanggat walang nangyayari, hindi ko masasabi kung anong mangyayari. Diba? So, yun lang muna. Yun lang muna mga tol. No? Bitcoin or Ethereum. So, Ethereum is still bullish tayo sa intra-week. Sabi dito sa ano natin is intra-week bullish pa rin tayo, buy pa rin tayo, no? And dalawang scenario lang ang pwedeng mangyari dyan. It's either breakout dito, or sweep neto and then breakout, targeting tong high, or take out these lows, and then retrace and then dump. Yun, no? Ito yung ayaw natin mangyari. But probably, yun yung mangyari. No? Malaking chance. No? At wala tayong magagawa. Pero for now, dahil hindi pa tayo binibigyan ng bearish confirmation, wala tayong magagawa kundi humanap ng bullish pattern dito. Ulitin ko, yun lang yung pwedeng mangyari dyan. Breakout sa mid area or sweep ng low. Targeting yung high. Okay? Hanggat hindi binibreak tong low, so yun pa rin yung scenario, dalawa lang. Okay? Walang ibang gagawin yan, yun lang. Okay? Solana, same. Kay Solana, brother, I think best area to short is this area. Pero, ihintayin mo muna syempre sa intra-week paano yung diskarte. Kasi dito, makikita mo,
nag-create na siya ng previous week high. So, posibleng umisa pa yan. Kunin to. Then, tingnan natin kung paano mag-form yung mga candles dito. Posible magkaroon tayo ng shorting opportunities. Pero for now, targetin mo to. Hanap muna tayo sa lower time frame ng ganong klase ng pattern. Dito. Pwedeng low dito. Kasi, if I were to long dito sa New York session, kasi New York session eh, so it's either sweep ng low or possible break inside and then possible breakout, no? Posibleng magkaroon tayo ng inside dito. Then pwede tayong magsabi na okay, meron tayong triangle pattern dito. Magpa-pump na 'yan. Okay? So magbu-blue 'yan muna, hintayin mo kung mag-blue. Sabi ko nga sa inyo yung ginawa ko tong indicator na to, yung meaning ng blue na yan is breakout. Possible breakout after mag-close yan. Lahat yan, ganyan yung Brad, no? So, yun lang, kasimple, mga tol, no? So, wala na yun. Okay? XRP, tingnan natin sa higher time frame tong si XRP. Mga tol, segue lang sa mga wala pa exchange, BingX and OKX, yung link andon sa may YouTube videos natin, no? Okay, nasa high tayo, Brad, pero bearish pa rin ang structure sa monthly, no? Ngayon, nasa previous month high ka, and nag-reclaim na, which is bearish. Ngayon, sa weekly, still bullish. Ngayon, ang nakikita kong posibleng scenario dito is, kung ito yung lows, well, magre-retrace muna yan. And then, dito natin siya hahanapan ng selling, no? Then, yan. Dito natin siya hahanapan. Okay? Siyempre, ang pangit kasi niya, Brad. Nakita mo kung gaano kalaki yung inangat and then gaano kalaki din yung binagsak agad. Still bullish tayo sa intra-week, but mukhang nag-out lang yung mga kupal dito. And then, dadump na nila ulit to create new low. No? And for now, hindi muna natin siya problema kasi hindi pa naman siya nangyayari. No? So, yeah. Dogecoin sa higher time frame is still bearish, bro, no? So, ang pangit talaga, man. So, ito yun. Okay? But, kung titingnan mo dito, still bullish pa rin tayo sa intra-week. So, pero, nakikita nyo naman, ang low mo is andyan na. So, ibig sabihin, nag-switch na rin to bearish. Pero, if I were to short, hintayin ko muna siyang umangat for retracement. And then, tsaka natin siya hahanapan ng shorting opportunity dito sa area. Tama? Mas madali yun, di ba? Kasi pag dito, medyo silat agad yung stop loss mo. No? SUI. Grabe yung market na to. Napakapangit. SUI, ito brother yung previous monthly high mo. Ngayon, nag-chop na siya sa gitna. It's either kuhain niya pa ulit tong high or mag-reclaim na siya or breakout pababa. So, gaya nga na sabi natin, etong posibleng maging triangle pattern, no? Na malaki. Yan. Posible magkaroon na tayo ng breakout dyan pababa. Okay? Pero, kasi kung ako yan, kasi meron tayong low dito, posible kasi na once na makuha niya itong low na to, kukunin niya yung pera dyan and then wait for retracement. Dito tayo mag-short, no? Okay? Yun tayo kay SUI. Grabe ang pangit, bro, ng mga candlestick dito, no? Okay, BNB, bullish pa rin tayo sa intra-week. Pero sa monthly, ang sagwa, Brad, no? Ang sagwa talaga tingnan. Ang sakit sa mata. Pero, intra-week is bullish. Ngayon, ito yung low mo kasi. Well, probably, if I were to short, dito sa taas eh. Hindi dito. So, posibleng, lalo na bullish ka pa sa intra-week. So, posibleng magpump pa to create new high. Dun tayo sa high mag-short, Brad. No? Lalo na nasa mid-month pa lang tayo. Pag nasa mid-month, ibig sabihin lang yung tinatry ka pang baragin yan.
Nababaragin muna yung mga tinatry mag-short dyan. No? So, mag-iingat kayo dyan. Walang monthly na gumagalaw mid-month. Lagi ang monthly move nasa end of month. No? TRX. Okay, new high. So, bullish pa rin tayo dyan sa intra-week. At may breakout na tayo sa monthly. Oh. Well, maganda tong TRX. So, tingnan natin kung ano yung magiging setup bukas. But if I were to long here, hintayin ko yung low na to get swept. And then, reclaim. Ito yung mapasukan natin. Oh. Okay, so sa TRX. Okay, balikan natin tong si Bitcoin. Tingnan natin yung sa lower time frame Bitcoin. Okay, so wala pa. Hintayin natin kasi mag-close to. Titingnan natin, it's either nagkaroon ba tayo ng triangle pattern dito for possible breakout to take out this previous day high or current high. Pwedeng ganun, no? Pwedeng kinabukasan na rin to mag-pump. Kailangan natin hintayin yung closing ng candles, no? Okay. Same with Ethereum. Sa tingin ko, aangat muna siya bago bumagsak. But, uulitin ko yung scenario, pag kinuha niya na yung low, most probably, pababa na yung trend. Okay? So, yun lang muna. Maikli lang muna. Kasi wala naman tayo makikita pang trade dyan kasi nga Monday. So, balikan natin bukas for day 4. No? So, yun lang muna mga katol. No? At maraming salamat God sa inyo. Magpahinga muna tayo.